Sa bawat pagbabalik tanaw ko sa aking kabataan dito sa Barrio San Roque, ang unang pumapasok sa aking isipan ay ang amoy ngang basang lupa pagkatapos ng ulan at ang walang katapusang huningang nga kulili sa gabi. Sa panlabas, ang aming baryo ay isang larawan ng kapayapaan. Isang lugar kung saan ang lahat ay makakakilala at ang buhay ay simple lamang. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may makwentong bayan na isinasalin mula sa mamatatanda, mabulong-bulungan tungkol sa manilalang na naglalakat sa dilim, maengkanto sa malalaking punong balete, at mga aswang na nag-aabang ang kanilang biktima. Para sa isang bata na tulad ko noon, ang mga iyon ay pawang magkwento lamang, pampatulog sa gabi o panakot para hindi kami magpagala-gala kung saan. Simple lang ang buhay namin noon. Ako, ang aking amang si Mang Karding, na halos araw at gabi ay nasa bukit para itaguyod kami, at ang aking lola, si Lola Elara. Si Lola Elara ang pinakarespetadong kumadrona sa aming baryo. Halos lahat ng bata sa San Roque ay dumaan sa kanyang makamay paksilang sa mundong ito. Ang kanyang makamay ay sanay sa pag-alaga, ngunit lingit sa kaalaman ng marami. Ang makamay ding iyon ay may hawak na mga sinaunang kaalaman, masikreto tungkol sa madasal, mahalamang gamot, at maproteksyon laban sa mga hindi nakikita. Akala ko, ang buhay namin ay mananatiling ganun, simple, tahimik, at paulit-ulit lamang. Ngunit may isang gabi na kailanman ay hindi ko malilimutan. Isang gabi kung kailan tila nagalit ang kalangitan at ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Kasabay ngang matatalim na kidlat at dagundong ng kulok. Iyon ang gabi kung kailan nasira ang manipis na harang sa pagitan ng aming mundo at ng mundo nga bangungot. Iyon ang gabi kung kailan ang nga kuwentong bayan na akala ko'y katang isip lamang ay nakatoto sa aming harapan. Dahil sa gabing iyon, dumating siya. At kasama niya, dinala niya, ang isang uringan dilim na habang buhay na kakapit sa aming pamilya. Isang dilim na hindi lang babago sa aming nga buhay, kundi babago rin sa kahulugan ng pagiging isang tao at ng pagiging isang halimaw. Seryosong muha na humarap sa akin si Itay Karding habang inaayos niya ang pagkakataling ng aming kalabaw sa isang puno ng niyok. Hapon na at ang kulay kahel na sina ng araw ay unti-unti nang nilalamon ng paparating na mga ulap na kulay abo. Ramdam na sa hangin ang kakaibang lamig, at ang dating tahimik na bukirin ay nagsisimula ng punuin ng ugong ng malakas na hangin na yumuyugyok sa madahon ng maisan. Leo, ana, bilisan na natin. Sabi ni Itay, mukhang hindi maganda ang timpleng langit. Ayaw kong abutan tayo ng ulan sa daan. Tumango lang ako habang pinapakpak ang putik sa aking mapaa. Bata pa ako noon, pero sapat na ang aking isip para maunawaan na ang ulan sa bukit ay hindi birong harapin. Lalo na kapag kasama nito ang galit ng kulok at kidlat. Mabilis naming tinahak ang pilapil, ang makitit na daanan sa gitnang nga palayan at maisan. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man kami makarating sa kalahati ng daan pauwi, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ito ordinaryong ulan. Ito ay isang bagyo na tila may sariling galit. Ang bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak mula sa langit. Walang puno na kayang magbigay ngang sapat na silong. Doon tayo sa kamali ni Kambo. Sigaw ni Itay sa gitna ng malakas na hangin. Ang kamalig ay isang lumang istruktura na gawa sa kawayan at yero. Matagal nang hindi ginagamit at nakatayo sa gitna ng malawa na lupain. Ito na lang ang tanging pag-asa namin. Kumaripas kami ng takbo. Halos madapa-dapa sa putik. Hanggang sa marating namin ang sira-sirang pintuan ng kamalik. Sa isang tula lang ni Itay, bumukas ito kasabay ng isang malakas na langit-ngit. Pumasok kami sa loop, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang amoy sa loop ay pinahalong alikabok, tuyong dayami, at anay. Madilim sa loop, tanging ang liwanag mula sa masiwang ng dingding at ang panakanakang kidlat ang nagbibigay ng ilaw. Sa bawat paktamang kidlat, nakikita ko masapot ng gagamba na sinlaki ng aking kamay. Malumang gamit sa bukit na kinakalawang na, at ang maanino naming dalawa na tila sumasayaw sa dingding. Nakakatakot. Umupo kami sa isang tumpok ng dayami. Makayakap para labanan ang lamig. Ang lakas ng ulan sa bubong na yero ay parang pinupukpok ito ng libu-libong martilyo. Huwag kang matakot, Leo. Bulong ni Itay. Titila din ito. Pansamantala lang to. Ngunit ang pansamantala ay naging matdamek. Lumipas ang nga oras, dumilim na sa labas, at ang ulan ay hindi pa rin tumitila. Naging mas malakas pa nga ang nakulok, na sa bawat dagundong ay tila yayanigin ang buong kamalik. Gutom na kami at pagod,
Pero wala kaming magawa kundi ang maghintay. Bandang alas 8 na siguro ngang gabi nang mapansin naming humina na ang ulan. Mula sa malakas na buhos, ito ay naging ambon na lamang. Sige na, mukhang kaya na nating sungin ito, sabi ni Itay habang kinukuha ang aming nag-iisang flashlight. Maingat kaming lumabas mula sa kamalik. Ang paligid ay nabago na. Ang dating tuyong lupa ay naging ilok ng putik at ang hangin ay malamig pa rin. Tanging ang tunog ng nga palaka at ang patak ng tubig mula sa mga dahon ang maririnig. Nagsimula kaming maglakad, si Itay ang nauna, hawak ang flashlight na siyang tanging gabay namin sa kadiliman. Ang sinak nito ay parang isang mahabang daliri na tumuturo sa daan. Nakpapakita nga, mabatong dapat iwasan at mga lubak na punong tubig, tahimik lang kami. Bawat isa ay abala sa pag-ingat sa bawat hakbang, hanggang sa biglang huminto si Itay. Natigilan siya, kaya't muntik na akong mabangga sa kanyang likuran. Tay, bakit po? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Sinundan kong tingin ang sinang flashlight. Dun, sa dulong liwanag, may nakita kami, isang tao, isang babae na nakatayo sa gitnang daan, hindi gumagalaw. Basang-basa siyang ulan, ang kanyang mahabang buhok ay nakadikit sa kanyang muha at balikat. Nakasuot siyang isang luma at puting bestida na ngayon ay kulay putik na at may gabahit ng pula. Hindi pula, dugo. Nakatayo lang siya roon na parang isang estatwa, nakayuko ng bahagya. Hindi namin makita ang kanyang mukha. Diyos ko, narinig kong bulong ni Itay. Isabel, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Buntis ka pa naman. Kilala pala siya ni Itay. Dahan-dahan kaming lumapit. Ang tanging ilaw pa rin ay ang aming flashlight. Sa bawat hakbang namin, mas lumilinaw ang kanyang kalagayan. Ang puting bestida niya ay punit-punit sa ilang bahagi at ang dugo ay hindi lang basta bahit. Ito ay dumadaloy mula sa kanyang ngahita. Ang kanyang ngapa ay walang sapin at lubok sa putik. Isabel, ayos ka lang ba? Muling tanong ni Itay. Mas malakas na ngayon. Walang sagot. Para siyang bingi. Nang nasa harapan na niya kami, itinaas ni Itay ang flashlight para itapat sa kanyang muha. Dun nakita ko ang pinakanakakatakot na bagay na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Ang kanyang mamata ay bukas na bukas ngunit walang emosyon, walang buhay. Nakatitik lang ito sa kawalan. Ang kanyang balat ay sobrang putla at ang kanyang malabi ay nangingitim sa ginaw. Pero ang pinakakakaiba, sa kabilang laming gabi, tila may umaalpas na init mula sa kanyang katawan. Hinawakan ni Itay ang kanyang braso. Ang init mo! Sigaw niya. Nilalagnat kang matindi. Doon lang tila nagising si Isabel. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa amin. Ngunit ang tingin niya ay hindi tingin ng isang taong nakakakilala. Ito ay tingin na puno ng pakalito. At sa ilalim nito, may isang bagay na parang gutom. Kailangan natin siyang dalhin sa bahay. Leo, desidido na sabi ni Itay, kailangan siyang makita ni Lola Elara. Hindi maganda ito. Hindi ko alam kung ano ang dapat maramdaman. Takot? Awa? Ang alam ko lang, sa paakay ni Itay sa babaeng nangangalang Isabel, ramdam ko na ang gabing iyon ay simula pa lamang ng isang mas mahaba at mas madilim na kabanata sa aming buhay. Ang babaeng ito na aming nasalubong sa gitna ng daan matapos ang bagyo ay hindi lang basta naligaw o nakasakit. May dala siyang hiwaga, isang hiwaga na nababalot sa dugo at kadiliman. Inakay ni Itay Carding si Isabel. Ang braso nito ay nakaakbay sa kanyang balikat, habang ang isa naman niyang kamay ay nakahawa ng mahigpit sa baywang ng babae para suportahan ito. Mabigat si Isabel. Hindi lang dahil sa kanyang pagbubuntis kundi dahil tila wala na siyang sariling lakas para ihakbang ang kanyang mapaa. Bawat galaw ay isang pakikibaka. Ako naman ay nasa likuran nila, nanginginig pa rin. Hawak ang flashlight na naging tanging mata namin sa madilim at maputik na daan. Ang bawat tapak namin ay lumilikha ng malakit na tunok habang lumulubok ang aming mapaa sa putik. Mahirap, nakakapagod at nakakatakot. May maibinubulong si Isabel, masalitang hindi ko maintindihan. Sa una, mahina lamang ito, parang dasal na pira-piraso. Ngunit habang tumatagal kami sa paglalakad,
ang kanyang nga bulong ay unti-unting nag-ibang tono. Nagiging mas malalim, mas magaspang na parang ungol ng isang hayop na nasasaktan. Ayos ka lang ba ya? Tanong ni Itay. Halata ang pag-alala sa kanyang boses. Humihingal na rin siya dahil sa bigat ni Isabel. Tumigil sa pag-ungol si Isabel at tumingin kay Itay. Sa sandaling iyon, tinama ng ilaw ng flashlight ang kanyang mukha, nawala na ang pagkatulala sa kanyang mamata, napalitan ito ng isang bagay na mas primatibo, isang bagay na mailap. Ngumiti siya, ngunit hindi ito isang ordinaryong ngiti. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang nga mata. Isang ngiti na nakpakita ng kanyang mapuputing nga ngipin sa isang paraan na nakpatayo ng lahat ng balahibo sa aking katawan. Malapit na tayo, konting tiis na lang, sabi ni Itay. Pilit na pinapakalma ang sarili at marahil, pati na rin ang babae. Ngunit sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Natisot si Itay sa isang nakausling ugat ng puno, dahilan para mawalan sila ng balanse. Sa pagtatangka niyang itayong muli si Isabel, biglang nagbago ang lahat. Mula sa pagiging mahina, si Isabel ay biglang nakaroon ng hindi pangkaraniwang lakas. Itinulak niya si Itay palayo sa kanya. Aray! Sigaw ni Itay nang bumaksa siya sa puti. Bago pa man siya makabangon, sinugo siya ni Isabel na parang isang gutom na lobo. Isabel, ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Itay, puno mile pagkalito at sakit. At doon, sa ilalim ng sinak ng aking flashlight, nasaksihan ko ang isang eksenang hinding-hindi na mabubura sa aking isipan. Dumapa si Isabel sa ibabaw ni Itay at walang anumang babala. Ibinuka niya ang kanyang bibig at buong pusang ikinagat ito sa balikat ng aking ama. Isang nakakabinging sigaw ng sakit ang kumawala mula kay Itay. Isang sigaw na bumiyak sa katahimikan ng gabi. Tay, sigaw ko. Nataranta. Hindi alam ang gagawin. Gusto kong tumulong, pero ang aking nga paa ay tila napako sa putik dahil sa takot. Nakita ko ang pagpupumiglas ni Itay. Sinusubukan niyang itulak si Isabel palayo, pero ang lakas ng babae ay hindi kapani-paniwala. Ang ungol niya ay naging isang ganap na atungal, isang tunok na hindi galing sa isang tao. Leo, tumakbo ka! Umalingaw-ngaw ang boses ni Itay, basak at puno ng sakit. Tawagin mo ang lola mo. Bilis! Leo, umalis ka na dito. Iyon ang nagpagising sa akin. Sa kabila ng takot, mas nanaig ang utos ng aking ama. Tumalikod ako at tumakbo. Tumakbo ako nang hindi lumilingon, kahit na naririnig ko pa rin sa aking likuran ang matuno ng paglalaban, ang maungol ni Isabel at ang nasigaw ni Itay. Ang daan ay madulas, ilang beses akong nadapa at bumangon, ang putik ay tumalsik hanggang sa aking mukha. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang sarili kong pahingal. Ang ilaw flashlight ay nanginginig sa aking kamay. Lumili ka magumagalaw na anino sa mapuno na tila mahalimaw na gustong dumakma sa akin. Ang bahay ni Lola Elara, na dati ilang minuto lang ang layo, ay tila naging kilometro ang distansya. Sa wakas, naaninak ko na ang maliit na ilaw mula sa kanyang bintana. Ginamit ko ang natitira ko panglakas para makarating sa kanyang pintuan. Walang katok-katok, buong lakas kong itinulak ang pinto at bumaksak ako sa sahig na kawayan. Apo, anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Lola Elara. Nanoy nagayos ng kanyang gagamit. Umiyak ako, humihingal, at hindi makapagsalita ng mayos. Si Itay po. Naibulalas ko. Si Ate Isabel. Kinagat niya si Itay. Nagwawala po siya. Hindi nagpakita ngang anumang pakataranta si Lola Elara. Tiningnan niya ako, at ang kanyang mga mata na punong karanasan ay tila agad na naunawaan ang bigat ng aking sinasabi. Ang kanyang muka ay naging seryoso. Isang klase ngang seryosong hindi ko pa nakikita dati. Tumayo siya, hindi siya nagtanong ng marami. Ang kanyang makilos ay mabilis at may katiyakan. Hindi siya pumunta sa kanyang kabinet ng gagamot. Sa halip, lumapit siya sa isang lumang baul sa sulok ng kanyang silit. Binuksan niya ito at mula sa loob, kinuha niya ang mabagay na kakaiba. Isang buong ulong bawang, isang maliit na bote na may lamang itim na langis, at isang bagay na mahaba at itim. Nakalaunan ay nalaman kong buntot palang pagi. Manatili ka dito, Apo, sabi niya sa isang boses na kalmado ngunit may bigat.
Hindi Lola, kailangan ko pong sumama. Pilit ko, sasama po ako sa inyo. Tinitigan niya ako sandali at marahil ay nakita niya ang determinasyon sa aking nga mata. Tumango siya, sige, pero dumikit ka lang sa likuran ko. Huwak na huwak kang lalayo. Mabilis kaming bumalik sa daan. Si Lola, sa kabilang kanyang edad, ay malik siya nga pa. Ako naman, kahit pagod, ay pilit na sumasabay. Habang papalapit kami, muli naming narinig ang atunok. Mas malala na ngayon. Isang mababang atungal na parang sa isang mabangis na hayop. Walang duda, galing iyon kay Isabel. Pagdating namin sa lugar, itinutok ko ang nanginginig kong flashlight. Ang nasaksihan namin ay mas masahol pa sa aking iniwan. Si Itay ay nakahiga pa rin sa putik, ngunit ngayon ay duguan na ang kanyang braso at balikat. Si Isabel ay nasa ibabaw pa rin niya, ngunit hindi na siya ang babaeng nakita namin kanina. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, isang mapulang ilaw na punong galit. Ang kanyang nga kuko ay tila humaba at tumulis. Bumaon sa mabraso ni Itay, habang pilit nitong pinipigilan ang kanyang ulo na lumapit sa kanyang lik. Ang kanyang muka ay tila humpak at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Naglabas ng isang nakakakilabot na ungol. Nagiba na siya. Hindi na siya tao. Lumayo ka po. Maring utos ni Lola Elara. Habang humahabang siya pasulong, sa pagitan ko at nga nakakakilabot na eksena. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging isang pader na hindi kayang gibayin. Sa isang kamay, hawak niya ang ulo ng bawang na parang isang sandata, at sa isa pa, ang maliit na boteng langis na bahagya niyang binuksan. Ang hangin ay napuno ng matapang na amoyng bawang, isang amoy na tila may sariling bigat. Hindi na sa akin nakatingin si Isabel o kung ano man ang sumanip sa kanya. Ang buo niyang atensyon ay na kay Lola. Ang magamata nitong mapula ay nagapoy sa galit. Sumisitsit ito na parang isang ahas. Nagpapakita ang kanyang mangipin na tila mas matulis kaysa kanina. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, nagsimulang magdasal si Lola Elara. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatak, lumulunot sa atungal ng nilalang. Sino ka man na nakatago sa katawan ng babaeng ito, inuutusan kita, lisanin mo siya. Sa bawat salita ni Lola, ang nilalang ay lalong nagagalit. Sinubukan nitong sumugot, ngunit sa pagwagayway ni Lola ng bawang, ito ay napaurong na parang napaso, kasabay ng isang nakakakilabot na sigaw na tila pinupunit ang lalamunan nito. Samantala, gamit ang pagkakataong iyon, gumapang si Itay palayo. Hawak-hawak ang kanyang balikat na patuloy na dinadaluyan ng dugo. Ang kanyang mukha ay namumutla, hindi lang sa sakit, kundi sa takot na nasasaksihan. Hindi mo pakari ang katawang ito, patuloy ni Lola. Ito ay templong Diyos. Umalis ka. Bumalik ka sa pinanggalingan mong kadiliman. Nagpatuloy ang pagtutunggali. Si Lola ay dahan-dahang lumalapit, habang ang nilalang ay paurong ng paurong, nakwawala, nakpapadyak sa putik. Iwinisik ni Lola ang ilang pata ng langis mula sa buti. Sa pagdapo nito sa balat ni Isabel, umuso ito ng bahagya, at ang nilalang ay umungol sa matinding sakit. Para itong asido na tumutunaw sa balat nito. Nakaroon ng isang matinding pagyanik sa katawan ni Isabel. Bumaksak siya sa kanyang matuhod. Ang kanyang likod ay umarkos sa isang hindi natural na paraan. Ang mapulang liwanag sa kanyang nga mata ay nagsimulang kumurap-kurap na parang isang kandilang malapit ng maubos. Ang kanyang nga atungal ay naging ngahikbi at unti-unti ang mabangis na anyo ay nawala. Ang kanyang nga kuko ay bumalik sa normal. Ang kanyang muka ay hindi na gaanong humpak at ang pagkakakontra ng kanyang makalamnan ay lumuwak. Sa huli, bumaksak siya sa putik, humihingal at muling naging si Isabel, ang mahinang buntis na babae. Nakahandusay siya ron, nanginginig, ang kanyang nga mata ay punong pakalito. Tiningnan niya ang kanyang magkamay na nababalot sa putik. Pagkatapos ay tumingin siya kay Itay na nakasandal sa isang puno. Duguan. Adon, ang pakalito sa kanyang mamata ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa, ang pakaunawa sa kanyang ginawa. Anong ginawa ko? Bulong niya. Ang kanyang boses ay basak at punong ang panginginig. At pagkatapos, humagulhol siya. Isang iyak na punong ang sakit, pagsisisi at kawalan ng pag-asa.
Gumapang siya palapit kay Itay, ngunit umatras ito dahil sa takot. Patawarin mo ako, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hindi ko sinasadya. Hindi ako iyon. Lumapit si Lola Elara at lumuhod sa tabi niya. Huminahon ka. Iha, sabi ni Lola sa mas malumanay na boses. Tapos na. Hindi pa po tapos, sagot ni Isabel habang umiiling-iling. Hindi na po ito matatapos. Tumingin siya sa amin, ang kanyang mata ay namumukto. May kasalanan po ako. Isang kasalanang habang buhay kong pagbabayaran. Huminga siya ng malalim at sa sumunod niyang masalita, ibinunyak niyang isang sikretong mas madilim pa kaysa sa gabing iyon. Pinatay ko po. Pinatay ko po ang kapatid ko, si Clara. Natigilan kaming lahat. Maging si Lola ay hindi nakapagsalita. Nanyanggaw po ako, patuloy niya. May nakain ako sa isang handaan sa kabilang baryo. Isang matamis na karne. Hindi ko alam, iyon pala ang lason. Pagkatapos nun, nagiba na ako. Nakaroon ako ng gutom. Isang gutom na hindi para sa ordinaryong pagkain. Sinubukan kong labanan pero kaninang hapon, hindi ko na nakayanan. Si Clara, dinalhan niya ako ang pakain sa bahay. Ang huli kong naaalala, ang bango ang kanyang dugo. Pagkatapos, wala na. Nagising na lang ako sa gitna ng daan, duguan. Lola, pinatay ko ang sarili kong kapatid. Ang kanyang pag-amin ay parang isang matalim na punya na tumusok sa pusong ngabi. Naintindihan ko na ngayon kung saan galing ang dugo sa kanyang damit. Hindi iyon galing sa kanya, kundi sa kapatid niya. Si Isabel ay hindi lang isang halimaw, isa rin siyang biktima. Biktima ng isang sumpa na sumira hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kanyang mahal. Habang pinoproseso namin ang lahat, isang panibagong sigaw ang kumawala mula kay Isabel. Ngunit iba na ito. Hindi ito sigawng kalungkutan o pagsisisi. Ito ay isang sigawng pisikal na sakit. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang malaking tiyan at ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Ang tiyan ko! Daing niya! Lola, ang sakit! Mabilis na lumapit si Lola at kinapa ang kanyang tiyan. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Diyos ko po, sabi ni Lola. Manganganak ka na? Iha, parang isang birong tadhana. Sa gitnang trahedya, isa pang buhay ang gustong lumabas. Ngunit wala kami sa tamang lugar. Nasa gitna, kaming putikan. Sa dilim, malayo sa bahay. Karding, sigaw ni Lola. Kailangan natin siyang madala sa bahay. Ngayon na! Kahit masakit ang sugat, pinilit ni Itay na tumayo. Walang oras para sa pag-alinlangan. Pinagtulungan nilang dalawa na itayo si Isabel. Ang paglalakbay pabalik ay mas mahirap pa kaysa sa nauna. Bawat ilang hakbang, humihinto sila dahil sa matinding pahilap ng tiyan ni Isabel. Ang kanyang daing ng sakit ay humahalo sa kanyang ngahikbingang pagsisisi. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakbay, narating din namin ang maliit na bahay ni Lola. Maingat nilang inihiga si Isabel sa isang bani na nakalatak sa sahi na kawayan. Agad na kumilo si Lola, naglabas ng malinis na tela, palanggana ng maligamgam na tubig, at iba pang gamit sa panganganak. Ngunit habang naghahanda si Lola, isang malakas na paghilap na naman ang dumaan kay Isabel. Sumigaw siya ng malakas, at sa pagitan ng kanyang malabi, isang mahinang ungol ang kumawala. Sa isang saglit, sa gitnang paniningkit ng kanyang mata dahil sa sakit, nakita ko itong muli. Isang kislap ng mapulang ilaw. Nakita rin iyon ni Lola. Nakatinginan sila ni Itay, isang tingin na puno ng paunawa at bagong pangamba. Ang panganib ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. Dahil sa gabing iyon, hindi lang isang sanggol ang isisilang. Isang halimaw din ang naghihintay na magising muli. Ang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa ay tila naging isang sagradong espasyo at entablado ng isang bangungot ng sabay. Si Lola Elara, gamit ang liwanag mula sa isang degas na lampara, ay naging aninong pag-asa sa gitnang kadiliman. Ang kanyang makamay, nasanay sa paksalubong ng bagong buhay, ay kumikilos ng may kahusayan at kalmadong autoridad. Sige iha, umire ka. Malumanay niyang sabi kay Isabel na nakahiga at namimilipit sa sakit sa isang bani.
Si Ite Carding naman ay nakaupo sa isang sulok, pilit na tinatapalan ng basahan ang kanyang duguan paring balikat, ang kanyang muha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa bawat pagilap ngang tiyan ni Isabel, may ibang bagay na sumasabay sa sakit. Isang bagay na mas madilim. Sa una, ito ay isang mahinang ungol lamang nakasabay ng kanyang pagsiga. Ngunit habang tumitindi ang sakit, ang ungol na iyon ay nagiging isang atungal, isang tuno na hindi namumula sa isang ina na malapit ng magsilang. Ang kanyang madaliri ay kumukuyom ng napakahigpit, ang kanyang makuko ay tila unti-unting tumutulis at bumabaon sa banik na kawayan. Ang amoy ng dugo, na hindi maiwasan sa proseso ng panganganak, ay tila isang pabango na gumigising sa halimaw na natutulok sa kanyang kalooban. Dugo? Narinig kong bulong niya sa pagitan ng kanyang ngapahingal. Ang kanyang boses ay magaspang, hindi na boses ng isang babae. Ang bango, gutom na ako. Isabel, labanan mo yan. Sigaw ni Lola. Ang kanyang boses ay hindi na malumanay. Huwag mong hayaang talunin ka niyan. Isipin mo ang anak mo. Ngunit para siyang hindi naririnig. Sa isang mas matining pagilap, bigla niyang iminulat ang kanyang mata. At sa pagkakataong ito, wala nang duda. Ang ma ito ay hindi na mga matang tao. Ang ma ito ay dalawang nakbabagang pula. Puno nga isang primatibong pagkagutom. Sinubukan niyang bumangon. Kahit na siya inanganganak, ang kanyang nga braso ay nanginginig sa lakas. Gusto kong laman. Bigyan ninyo akong laman. Umangil siya. At ang laway ay tumutulo mula sa gilid ng kanyang bibig. Doon na napatanto ni Lola Elare na ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang dasal at bawang ay hindi sapat para pigilan ang isang sumpang pinalalakas ng sakit at dugo ng panganganak. Tumingin siya kay Itay Carding. Ang kanyang muha ay seryoso at punoeng isang mabigat na desisyon. Carding, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Wala na tayong ibang paraan. Kung hindi natin siya pipigilan, sasaktan niya ang sarili niya at ang sanggol. Naguluhan si Itay. Anong ibig niyong sabihin, Inay? Kailangan natin siyang igapos? Ang masalitang iyon ay tila isang kidlat na tumamasalop ng maliit na bahay. Igapos? Ang isang babaeng nanganganak? Pero, Inay, paano? Gawin mo na? Sigaw ni Lola. Bago pa mahuli ang lahat, kahit naalangan at nasasaktan, tumayo si Itay. Alam niyang tama si Lola. Mabilis siyang kumuha ang isang makapal na lubid na ginagamit nila sa kalabaw. Dito na nagsimula ang isang eksenang hindi ko inakalang posible. Ang aking ama, na may sugat sa balikat, ay kinailangang labanan ang isang buntis na babae na may lakas ng 10 tao. Ako naman ay napasiksik sa pinakasulok ng bahay. Sa likod ng isang lumang aparador, nanginginig sa takot, ang aking makamay ay nakatakip sa aking bibig para pigilan ang aking mahikbi. Nagpupumiglas si Isabel ng buong lakas. Ang bawat paggalaw niya ay nagpapakita ng isang lakas na hindi makatao. Sumisipa siya ng ang almot at sinusubukang kagatin ang sinumang lumapit. Ang kanyang masigaw ay pinahalong sakit ng panganganak at galit ng isang halimaw. Si Itay, sa kabila ng sakit, ay ginamit ang buo niyang bigat at karanasan para supilin siya. Sa tulong ni Lola na mabilis na ibinalo ang mga kamay ni Isabel sa isang makapal na kumot, nagawa ni Itay na itali ang mga braso nito sa posteng ng bahay. Pagkatapos ay ang kanyang mapaa. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Lola Elara ay bumalik sa kanyang tungkulin. Lumuhod siya sa harap ni Isabel, na ngayon ay nakagapos na ngunit patuloy pa rin sa pagwawala. Si Lola ay naging 2 tao sa gabing iyon. Siya ang kumadro ng sumusubaybay sa paglabas ng sanggol, nagbibigay ng mga instruksyon, sige pa, iha, ire pa, habang siya rin ay isang mambabarang na bumubulong ng mga orasyon. Hindi ka makwawagi, demonyo, ang batang ito ay pag-aari ng Diyos. Isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang kabutihan at kasamaan, ang nangyayari mismo sa aming harapan. Ang pawis ay tumatagakak sa nuni na Itay at Lola. Ang hangin ay mabigat, punong amoy ng dugo, pawis, at ng isang hindi may paliwanag na amoy ng samaan. Sa gitnang lahat ng kaguluhan, ng mga atungal at mga dasal, isang panibagong tunok ang biglang pumailanlang. Isang manipis, ngunit malakas na iyak, ang iyak ng isang sanggol. Sa isang iglap, tila huminto ang lahat.
Ang pagwawala ni Isabel ay biglang tumigil. Ang kanyang nga kalamnan ay lumuwak. Ang mabangis na apoy sa kanyang nga mata ay unti-unting namatay, na parang isang kandilang hinipan ng hangin. Humiga siya, hingal na hingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaayat baba. Bumaksak ang kanyang ulo sa banig, at mula sa kanyang nga mata, tumulo ang nga luha. Tapos na, bulong ni Lola, habang may nga niyang pinuputol ang pusod at binalot ang umiyak na sanggol sa isang malinis na lampin. Isang magandang babaeng sanggol. Inilapit ni Lola ang bata kay Itay. Maging si Itay, sa kabilang kanyang pagod at sakit, ay napangiti habang tinitingnan ang munting anghel. Si Isabel ay nakatingin lang sa kanila. Ang kanyang muka ay larawan ng matinding pag-ibig at matinding pighati. Tiningnan niya ang kanyang anak, isang perpektong nilalang na mula sa kanya. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang nga braso na nakatali pa rin, isang paalala ng halimaw na taglay niya. Nakita niya ang takot sa aking mga mata habang sumisilip ako mula sa aking pinagtataguan. At sa sandaling iyon, isang masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi. Bulong niya, ang kanyang boses ay punong ng payat. Hindi ako pwedeng manatili dito. Tumingin siya kay Lola. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Lola, alagaan ninyo siya. Pakiusap, anong sinasabi mo, iha? Tanong ni Lola. Mananatili ka dito. Makakasama kayo ng anak mo. Umiling si Isabel, habang patuloy na dumadaloy ang kanyang ngaluha. Isa akong halimaw, Lola. Nakita ninyo? Muntik ko na kayong saktan. Paano kung saktan ko siya? Walang sinuman sa amin ang nakasagot. Dahil sa isang sulok ng aming napuso, alam naming possible iyon. Habang si Lola ay abala sa pag-aalaga sa sanggol na pinangalanan naming Luna, at habang si Itay ay napaupo sa sahig dahil sa sobrang pagod, ginamit ni Isabel ang pagkakataon. Sa isang huling pagsiklap ngang lakas na hindi namin alam kung saan nanggaling, pinilit niyang kalasin ang pagkakabuhol ng lubid sa kanyang nga paa. Pagkatapos, gamit ang kanyang ngipin, kinagat-kagat niya ang lubid sa kanyang makamay hanggang sa ito ay maputol. Bago pa man namin mapansin, dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa kanyang natutulok na anak, isang tingin na puno ng lahat ng pagmamahal ng isang ina. Isang luhang pumatak mula sa kanyang mata at tumulo sa sahig na kawayan. Pagkatapos, walang anumang ingay. Tumalikod siya at dahan-dahang lumabas sa pintuan, pabalik sa kadiliman ng gabing basang-basa pa rin ng ulan. Iniwan niya ang kanyang anak. Iniwan niya ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay para lamang iligtas ito mula sa kanyang sarili. Lumipas ang taon. Ang gabing lagim na iyon ay unti-unting naging isang bangungot na pilit naming ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng aming nga alaala. Ang sanggol na iniwan sa amin, si Luna, ang naging araw sa aming madilim na nakaraan. Siya ang naging sentro ng aming munting mundo. Sa mga mata nga mga taga Barrio San Roque, si Luna ay anak sa pagkadalaga ng isang malayong kamaanan na namatay matapos yang isilang. Isang kwentong maingat na inimbento ni Lola Elara para protektahan ang bata. Tinanggap siyang lahat, isang ulilang inampon ng mabubuting puso ng aming pamilya. Para kay Luna, si Lola Elara ang kanyang ina at lola, si Itay Carding ang kanyang ama, at ako, si Leo, ang kanyang kuya na palagi niyang kinainisan pero hindi kayang iwanan. Lumaki si Luna na isang batang bibo, malusok, at higit sa lahat matalino. Ngunit ang kanyang talino ay kakaiba. May sarili siyang lohika. Isang paraan ng pag-isip na madalas ay nag-iwan sa aming nga matatanda na napapakamot na lang sa ulo. Siya ay isang ganap na pilosopo. Naalala ko pa noong unang araw niya sa eskwela, umuwi siyang umiyak dahil ang kanyang test paper sa math ay may malaking pulang marka na 0. Bakit ka naka-0, Luna? Malumanay na tanong ni Lola. Kasi po, Lola. Sagot niya habang sumisinghot. Ang tanong po, kung may 5 kang manok, tapos binigyan ka pang ng 2, ilan na lahat? Aba, di 7. Sagot ko, madali lang yon. Mali po, git niya. Ang sagot ko po, 5 pa rin. Kasi po, paano kung yung 2 manok na binigay sa akin ay may sakit? Di mahahawa yung 5 kong manok. Kaya isinauli ko po. Kaya 5 pa rin.
Nakatinginan na lang kami ni Lola. Sa isang banda, gusto naming tumawa. Sa kabilang banda, paano mo ipapaliwanag sa isang bata na samat? Hindi kasama sa kalkulasyon ang kalusugan ng mamanok. Naging ganito ang takbong buhay namin. Araw-araw ay may bagong katwirang ihahain si Luna sa amin. Minsan, inutusan siya ni Itay na diligan ang mahalaman. Ang sagot niya, Itay, bakit ko po didiligan muha namang ulan mamaya? Sayang lang po sa tubig. At sa malas, umulan nga kinahapunan, kaya't buong pakmamalaki niyang sinabi. Sabi ko na po sa inyo sa kabilang ang kanyang pagiging pilosopo, si Luna ang nagbibigay kulay sa aming buhay. Ang kanyang matawa ay musika sa aming tahanan. Ang kanyang mayakap, lalo na kapag umuwi si Itay mula sa bukid, ay sapat na para pawiin ang lahat ng pagod. Mahal namin siya. Isang pagmamahal na walang kondisyon, isang pagmamahal na handang magprotekta. At ang proteksyon ay isang bagay na hindi kailanman nakalimutan ni Lola Elara. Kahit na lumipas ang mataon na walang anumang senyales ni Isabel o ngang panganib, hindi kailanman nawala ang nga nakasabit na bawang sa aming nga bintana at pintuan. Gabi-gabi, bago kami matulog, mayroon siyang ritual. Dahan-dahan siyang lalapit sa higaan ni Luna. Hahaplusin ang buhok nito at may ibubulong na isang maikling dasal. Pagkatapos, inspeksyonin niya ang bawat sulok ng bahay. Tinitiyak na ang aming munting kuta ay ligtas mula sa mga anino ng nakaraan. Lola, bakit po may bawang pa rin sa bintana? Ang baho po, reklamo ni Luna isang gabi. Ngumiti lang si Lola. Para yan sa mga mo apo, para hindi ka kagatin. Alam ko ang totoong dahilan. At sa tuwing nakikita ko ang nga bawang na iyon, bumabalik sa akin ang alaala ng mapupulang mata, nga matutulis na kuko, at ng atungal ng isang halimaw. Si Luna ang aming liwanag, ngunit alam naming sa dugo niya nananalaytay ang isang uringang dilim. Isang sikreto na kaming tatlo lang nina Itay at Lola ang nakakaalam. Isang sikretong ipinangako naming dadalhin hanggang sa aming libingan. Hindi na namin binanggit pa ang pangalang Isabel. Para bang ang pagbigkas lamang nito ay isang imbitasyon para bumalik ang lagim. Para kay Luna, ang kanyang ina ay isang bituin sa langit, isang anghel na nakbabantay sa kanya mula sa itaas. Mas mabuti na iyon, mas ligtas. Habang lumalaki ako ang naging pangunahing tagapagbantay ni Luna. Sa eskwela, tinitiyak kong walang umaawi sa kanya. Sa paglalaro, tinitingnan ko siya mula sa malayo. Naging natural na sa akin ang pagiging kuya. Kuya Leo, totoo bang kapag tinuro mo ang bahagari, mapuputol ang daliri mo? Tanong niya isang hapon habang nakaupo kami sa labas, pinapanot ang makulay na arko sa kalangitan. Hindi totoo yan. Sabi-sabi lang yan ng mamatatanda, sagot ko. Bakit po sabi niya aling na totoo daw? Siya raw po, tinuro niya dati pagising niya kinabukasan. Wala na yung hintuturo niya. Baka naman nakaing naso nila biro ko. Hindi po. Sabi niya, kinuha daw ng duwende. Kuya, bakit po ang nga duwende? Kumukuha ang daliri. Hindi po ba mas masarap ang pansit? Napabuntong hininga na lang ako. Ganyan si Luna. Ang isang simpleng tanong ay hahantong sa isang komplikadong diskusyon tungkol sa culinary preferences ng maduwende. Nakakapagod, pero iyon si Luna. At sa kabilang lahat, hindi ko may pagpapalit ang nga sandaling iyon. Akala namin, ganito na lang palagi. Akala namin, ang kapayapaan namin tinatamasa ay permanente na. Akala namin, tuluyan nang nawalang manino ng nakaraan. Ngunit hindi pala. Naabang lang pala sila sa dilim, tahimik na pinapanot ang paglaki ngang batang hindi nila pag-ari, naghihintay ngang tamang pagkakataon para muling maningil. At ang pagkakataong iyon ay malapit nang dumating. Sa araw na si Luna ay magdiriwang ng kanyang ikapitong kaarawan, ang araw na ang katahimikan ng Barrio San Roque ay muling babasagin ng isang alulong mula sa impyerno. Ang ikapitong kaarawan ni Luna ay simple lamang, tula ng aming pamumuhay. Nagluto si Lola Elara ng pansit, ang paborito ng bata, at may isang maliit na cake na binili pa ni Itay Kading mula sa bayan. Ang aming munting bahay ay napuno ng tawanan at ni masasayang sigaw ni Luna habang binubuksan niya ang kanyang regalo, isang pares ng bagong sinalas at isang manika na gawa sa retaso na si Lola mismo ang gumawa. Samga sandaling iyon, kami ay isang ordinaryong pamilya.
Ang anino ng nakaraan ay tila isang malayong panaginip na matagal nang natapos. Habang pinapanot ko si Luna na masayang naglalaro, may isang bahagi sa akin na naniwalang baka nga, tuluyan na kaming nakalaya. Baka ang pag-alis ni Isabel ay sapat na para putulin ang anumang koneksyon namin sa mundo ng kadiliman. Ngunit ang pag-asa, tulad ng liwanag ng araw, ay kailangan ding magbigay daan sa pagdating ng gabi. At sa paglubok ng araw sa kaarawan ni Luna, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula ito sa isang alulong. Hindi ito ordinaryong tahong ng aso. Ito ay isang mahaba, matinis, at nakakakilabot na alulong na nakmula sa aso ng aming kapitbahay. Pagkatapos, sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang buong Barrio San Roque ay napuno ng sabay-sabay na pag-aalulong ng gaaso. Isang koro ng takot at babala. Agad kaming natigilan. Nakatinginan kami nina, Itay at Lola. Sa isang iglap, ang saya sa aming mamuka ay napalitan ng isang pamilyar na takot. Ang parehong takot na naramdaman namin 7 taon na ang nakalipas. Pumasok na kayo sa loop! Bilis! Utos ni Itay. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Mabilis naming isinara ang mabintana at pintuan. Si Lola ay agad naniyakap si Luna na nagsisimula ng matakot dahil sa ingay sa labas. Lola, bakit po nagagalit yung maaso? Tanong bata. Ang kanyang mamata ay bilog sa pagtataka. Wala iyon. Apo, sagot ni Lola. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. May nakita lang sigurong pusa. Halika, magdasal tayo. At pagkatapos kasabay ngang biglang pagsimula, ang maalulong ay biglang tumigil. Lahat ng sabay-sabay. Ang sumunod ay isang katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa ingay. Walang huningang kuliglik, walang ugong ng hangin. Tila ang buong kalikasan ay huminto sa pahinga, nag-aabang. Doon na namin narinig ang isang kaluskos. Isang mahinang tunog ng pagkamot mula sa itaas, mula sa aming bubong. Nanlaki ang nga mata ni Itay. Kinuha niya ang kanyang ita na laging nakasabit sa dingding. Dahan-dahan siyang sumilip sa isang maliit na siwang sa bintanang kawayan. Sumunod ako. Sa una, wala kaming makita kundi ang kadiliman ng gabi. Ngunit nang bahagyang sumilay ang buwan mula sa maulap, nakita namin ito. Isang anino. Isang malaki at hukot na anino na nakadapa sa pinakatuktok na aming bubong na gawa sa nipa. Hindi namin maaninag ang kanyang anyo, ngunit may dalawang bagay na malinaw na malinaw. Dalawang nagbabagang tuldok na pula. Mga mata. Mga tang nakatitig mismo sa aming bahay. Mga matang puno ngang kasamaan at pagkagutom. Diyos ko po! Narinig ko ang bulong ni Itay. Pinatay niya ang lampara. At ang buong bahay ay binalot ng dilim. Dapa! Utos niya. Gumapang kami sa sahig. Papalayo sam nga. Bintana. Si Lola ay mahigpit na yakap si Luna. Bumubulong ng walang katapusang madasal. Narinig namin ang paggalaw sa itaas. Ang anino ay gumagapang. Ang tunog ng kanyang mga kuko ay kumakaskas sa matuyong dahon ng nipa. Tila naghahanap ng butas. 100 papasok. Ang bawat kaluskos ay parang martilyong pumupukpok sa aming nga dibdib. Ito na, bumalik na siya. O baka hindi siya, baka iba. Isang mas masahol pa. Ngunit bigla, isang panibagong ingay ang aming narinig. Isang matinis na sigaw na hindi galing sa nilalang na nasa bubong. Isang sigaw na puno ng galit. At pagkatapos, isang malakas na kalabok na tila may isang bagay na mabigat ang bumaksak sa aming bubong. Isang panibagong anino, mas mabilis at mas maliksi, ang biglang lumitaw at sinugot ang unang nilalang. Nagsimula ang isang labanan sa itaas mismo nga aming maulo. Hindi namin makita, pero naririnig namin ang lahat. Ang maungol at atungal na hindi galing sa tao. Ang makalabok na yumanik sa buong bahay. Ang tunong mangkuko at ngipin na naglalaban ng laman na napupunit, ng ngabutong lumalagutok. Kami sa ibaba ay parang madagang naktatago habang naglalaban ng 2 pusa sa itaas. Wala kaming magawa kundi ang makinig sa kakilakilabot na konsyerto ng karahasan. Si Luna ay umiyak na sa takot sa loop ng mabisik ni Lola. Si Itay ay mahigpit na hawak ang kanyang itak, handang lumaban kung sakaling may makapasok sa amin. Ang labanan ay kasing bilis ng pagsisimula nito. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang katapusan, isang huling, masakit na sigaw ang aming narinig.
na sinunda ng isang malakas na dagundong na tila may isang bagay na tumalon palayo. At pagkatapos, katahimikan. Ang parehong nakakabinging katahimikan mula kanina. Huminto ang pagyanik, nawala ang ngaungo. Tanging ang malakas na paghinga na lamang naming apat ang maririnig sa loob ng madilim na bahay. Nanatili kaming nakadapa sa sahig, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, sa loob ng ilang minuto, naghihintay, nakikiramdam. Sino ang nanalo? Nakaalis na ba sila? O may isa pa bang nakabang sa itaas, naghihintay na kami ay lumabas? Dahan-dahang tumayo si Itay, itak sa kamay, at muling sumilip sa bintana. Wala na bulong niya, wala na ako makita. Pero kahit na wala na ang maanino sa aming bubong, alam naming lahat na ang kapayapaan sa Barrio San Roque, ang kapayapaan na iningatan namin sa loob ng 7 taon, ay opisyal nang nagwakas. Ang halimaw mula sa nakaraan ay hindi lang bumalik. Nagdala pa ito ng isa pang kasama. At sa gabing iyon, sa ika-7 karawan ni Luna, nalaman namin na kami ay nasa gitna ng isang digmaan na hindi namin naintindihan. Isang digmaan ng maaswang kung saan ang premyo ay ang buhay ng batang natutulok sa aming piling. Ang masumunod na araw pagkatapos ngang labanan sa aming bubong ay puno ng isang nakakabinging tensyon. Ang dating masayang tahanan ay naging isang kuta na binabalot ng takot. Sa araw, pilit naming pinapakita na normal ang lahat para kay Luna, ngunit sa pagdating ng dilim, ang aming mangiti ay napapalitang ng mas seryosong muka at mapakmatiyak na mga mata. Si Itay Carding ay gabi-gabing hinahasa ang kanyang ita. Ang tunog ng metal sa hasaan ay isang paalala na hindi na kami maaring maging kampante. Si Lola Elara naman ay dinakdagan pa ang nabawang sa bawat bintana at naklagay ng mamaliliit na botleyang langis na may dasal sa bawat sulok ng bahay. Si Luna ay hindi na namin hinahayaang maglaro sa labas ng mag-isa. Palagi siyang may kasama. Ako man o si Itay. Bakit po ayaw niyo na akong palabasin? Tanong niya isang hapon. Nakasimangot. Marami pong masasamang lamok sa labas ngayon. Apo, sagot ni Lola, mas malalaki at mas matapang kaysa dati. Ang sagot na iyon ay para sa kanya, ngunit alam naming lahat na ang lamok na tinutukoy ni Lola ay mas malaki at uhaw sa dugo. Lumipas ang halos 1 linggo. Nagsimula na kaming mag-isip na baka sakali ay isang beses lang iyon. Baka naktuwas lang ang 2 halimaw at umalis na sila pareho. Ngunit ang pag-asang iyon ay isang kasinungalingan na ibinubulong lang namin sa aming nga sarili para mabawasan ang takot. Isang gabi, habang nahapunan kami, napansin naming nakawala ang isa sa aming mamanok mula sa kulungan. Ako na po, Itay, presinta ko. Madali lang pong hulihin yan. Mag-ingat ka, Leo. Huwag kang lalayo sa may ilaw, bilin niya. Kumuha ako ng flashlight at lumabas. Ang gabi ay tahimik, masyadong tahimik. Habang hinahanap ko ang manok sa ilalim ng bahay, isang malamig na hangin ang biglang dumaan sa aking batok. At sa isang iglap, bago pa man ako makasigaw, isang kamay ang biglang tumakip sa aking bibig mula sa likuran. Isang kamay na bakal, hindi ko man lang magawang gumalaw. Kasabay nito, isang braso ang pumulupot sa aking katawan at buong lakas akong kinalatkat palayo sa liwanag ng aming bahay, patungo sa kadiliman katabing maysan. Sinubukan kong magpumiglas, sinipa ko ang aking nga paa, ngunit walang silbi. Ang lakas ang dumakma sa akin ay hindi pangkaraniwan. Ang tanging naririnig ko lang ay ang rustling ng matuyong dahon ng mais habang kami ay lumulusong papalalim, at ang malakas na kabok ng sarili kong puso na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ibinaksak niya ako sa isang mali na bilog na espasyo sa gitna ng maisan. Napasupsop ang mukha ko sa lupa. Dahan-dahan akong lumingon, nanginginig sa takot, handa nang makita ang isang halimaw na may nakbabagang nga mata. Ngunit ang nakita ko ay isang babae. Payat siya. Ang kanyang damit ay luma at punit-punit at ang kanyang buhok ay magulo. May magalos sa kanyang muha at braso. Ngunit sa kabilang kanyang itsura, nakilala ko siya, ang babaeng nagluwal kay Luna. Si Isabel. Huwag kang sisigaw, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng awtoridad. Wala akong gagawing masama sa iyo. Tumango lang ako, hindi pa rin makapagsalita. Nandito ako para magbigay ng babala.
Lumuhod siya para makpantay ang aming nga muha. Ang kanyang nga mata, sa liwanag ng buwan na sumisilip sa madahon, ay hindi na pula. Nga mata iyon ng isang ina, punong pag-alala at desperasyon. Ang nilalang na sumugot sa inyo simula niya, ang kalaban ko sa bubong. Ang pangalan niya ay Silas, at mas malakas siya kaysa sa akin. Ano po ang kailangan niya? Naglakaslup kong tanong. Hinahanap niya ang anak ko, diretsong sagot ni Isabel. Hinahanap niya si Luna. Ang nga salitang iyon ay parang yelong tumusok sa aking puso. Alam niyang may isinilang ako 7 taon na ang nakalipas. Alam niyang naririto lang sa baryong ito ang bata. Pero hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam kung ano ang itsura. Kaya po ba kayo nagpakita? Makinig ka sa akin. Leo, sabi niya. At hinawakan niya ako ng mahigpit sa balikat. Makinig kang mabuti dahil dito, nakasalalay, ang buhay ng kapatid mo. Mula sa araw na ito, kailangan ninyong itago siya sa paraang hindi niya maisip. Kailangan ninyong angkinin siya ng buo. Ano pong ibig niyong sabihin? Mula ngayon, si Luna ay tunay na anak ng iyong ama. Siya ay tunay na apo ng iyong lola. Ang dugo ninyo ang nananalaytay sa kanya. Walang nakakaalam ng katotohanan. Kahit si Luna, hindi niya dapat malaman. Kapag may nagtanong, siya ay pamilya ninyo. Naintindihan mo ba? Tumango ako. Nagsisimula ng maunawaan ang bigat ng kanyang sinasabi. Si Silas ay tuso. Patuloy niya. Nakikinig siya. Nagmamasid. Naghahanap siya ngang anumang senyales, anumang bulong, anumang pag-alinlangan na magpapatunay na si Luna ay naiba. Na siyang anak ng aswang. At pagkatapos, masumikpit ang kanyang pagkakahawak sa akin. At ang kanyang mamata ay nagsumamo. At higit sa lahat, Leo, ang pinakamahalagang bilin ko. Huwag na huwag. Kahit kailan, nababanggitin ninyo ang pangalan ko. Ituring ninyo na akong patay. Burahin ninyo ako sa inyong maalaala. Dahil ang pangalan ko ang magiging susi niya para mahanap si Luna. Sa oras na marinig niya ang pangalang Isabel, malalaman niyang tama ang hinala niya at wala nang makakapigil sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binitawan niya ako. Tumayo siya at tumalikot. Taka lang po, habol ko. Saan po kayo pupunta? Paano po namin kayo mahahanap kung kailangan namin ng tulong? Huminto siya ngunit hindi lumingon. Hindi ninyo ako mahahanap. Pero palagi lang akong nasa malapit, nakmamasid, nakbabantay. At tulad ng isang anino, mabilis at walang ingay siyang nawala sa gitna ng matataas na punong ng mais. Naiwan akong mag-isa sa dilim, nanginginig, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil sa bigat ng sikretong iniwan niya sa akin. Dahan-dahan, akong tumayo at tumakbo pabalik sa bahay. Sinalubong ako ngang nag-aalalang mukha ni na Itay at Lola. Leo, saan ka galing? Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo? Sa loob ngang bahay? Sa ilalim ng liwanag ng lampara? Habang nakasara ang lahat ng bintana? Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat babala. Pagkatapos kong magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Tumingin si Lola kay Luna na mahimbing nang natutulog sa banig. Tumingin si Itay sa kanyang ita. Naintindihan na namin ngayon. Hindi kami basta-basta nagtatago mula sa isang halimaw. Kami ngayon ang matagapag-ingat ng isang napakahalagang sikreto. Ang aming simpleng pamilya ang naging kuta na nagpoprotekta sa liwanag laban sa isang kadilimang may pangalan na Silas. At ang tanging sandata namin ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na kailangan naming panindigan kahit anong mangyari para sa kaligtasan ni Luna. Ang babala ni Isabel ay napabago sa lahat. Ang aming bahay, na dati isang kanlungan, ay naging isang kulungan na may makihas na gawa sa takot. Si Luna, nasanay sa malayang paglalaro sa ilalim ng araw, ay bigla na lang nakakulong sa 4 na sulok ng aming tahanan. Kuya Leo, bakit po hindi na ako pwedeng pumunta sa ilog? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong pagtatampo. Sabi ni Itay, malakas daw ang agos ngayon. Delikado? Sagot ko. Isang kasinungalingan na paulit-ulit ko nang sinasabi. Pero kuya, mahina nga po ang ulan kahapon. At saka, hindi naman po ako maliligo. Titingnan ko lang po yung maisda. Bawat tanong niya ay isang patalim na tumutusok sa aking dibdib.
Paano ko ipapaliwanag sa isang bata na ang panganib ay hindi ang agos ng tubig, kundi isang halimaw na nag-abang sa dilim? Paano ko sasabihin na ang kanyang kalayaan ay ipinakpalit namin para sa kanyang kaligtasan? Naging ito ang aming bagong pamumuhay, isang buhay ng palaging pakbabantay. Ako ang naging anino ni Luna, isang responsibilidad na mabigat para sa isang binatang tulad ko. Lumipas ang ilang linggo, at sa kabila ng tensyon, walang nangyaring masama. Nagsimula na kaming maisip na baka ang babala ni Isabel at ang isang gabing labanan ay sapat na para itaboy kung sino man si Silas. Ngunit ang kapanatagan ay isang marupo na baso, madaling mabasag. Isang hapon habang si Lola Elara ay abala sa pagluluto at ako ay nag-igip ng tubig sa balon, isang pamilyar na boses ang aming narinig. Luna, halika, anak, may sorpresa ako sa iyo. Si Itay Carding. Maga siyang umuwi mula sa bukid. Ngunit may kakaiba. Mula sa kinatatayuan ko, nakita kong papalapit siya. Ngunit ang kanyang mahagbang ay tila masyadong magaan at ang kanyang ngiti ay tila hindi abot sa kanyang mamata. Lumabas si Luna mula sa bahay. Tuwang-tuwa. Itay, ano po yung sorpresa? Mamingwit tayo sa ilog, sabi nga Pekeng Carding. Ipinakita ang isang lata ng mga bulate. Alam kong gustong-gusto mong manghuli ng isda. Naanining ang gamata ni Luna. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagkabagot. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ngunit habang papalapit siya, bigla siyang huminto. Tinitigan niyang mabuti ang lalaking nasa harapan niya. Bilang isang batang lumaki sa bukit, kabisado ni Luna ang kanyang ama. Kabisado niya ang amoy ng lupa at pawis na laging dala nito, ang kalyo sa makamay nito, ang maliit na paklat sa nunito. Ang lalaking ito, kahit na kamuhang-kamuha niya si Itay, ay walang amoy. Makinis ang makamay at walang paklat. Itay, sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Nasaan po yung sombrero ninyong luma? Yung may butas sa gilid? Natigilan ang lalaki. Naiwan ko sa bukit, anak. Tara na, baka mawala ang maisda. Doon na nakumpirma ni Luna ang kanyang hinala. Hindi kailanman iniwan ni Itay ang sombrerong iyon. Sandali lang po, Itay, sabi ni Luna, biglang tumalikot. Nahihipo yata ako. At sa halip na pumasok sa bahay, kumaripas siyang takbo. Hindi papunta sa akin, kundi papunta sa direksyon ng ilog, ang lugar na pinagbabawalan namin sa kanya. Ang tanging lugar na alam niyang may mapagtataguan. Ang ngiti sa mukhang impostor ay biglang naglaho, napalitan ngang isang nakakakilabot na galit. Ang kanyang mukha ay tila umunat at nakiba. Nang anyo sa isang saglit bago bumalik sa pagiging si Carding. Walang anumang salita. Sinundan niya ng takbo si Luna. Luna! Sigaw ko at binitawan ang mga balde. Ngunit huli na ako. Mabilis ang lalaki, nakakagulat ang bilis nito. Hinabol niya si Luna na parang isang mandaragit na tinutugis ang kanyang biktima. Si Luna, sa kanyang pagmamadali, ay nadulas sa madamong pampangang ilog. Gumulong siya pababa at bumaksak sa mababaw na bahagi ng tubig, malapit sa mabatuhan. Humahagulgol siya sa takot habang papalapit ang impostor sa kanya. Ang anino nito ay tumatakip sa kanya. Tapos na ang laro, bata, sabi ng Pekeng Carding. Ang kanyang boses ay malalim at hindi na boses ng aking ama. Sa kanyang pag-atras sa takot, ang kamay ni Luna ay napasapo sa ilalim ng tubig at napahawa siya sa isang bagay na makinis at bahagyang mabilog. Isang bato. Sa sobrang takot, isinara niya ng mahigpit ang kanyang palat sa bato na para bang ito ang huli niyang pag-asa. Habang iniangat ng halimaw ang kanyang kamay para dakmain si Luna, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang batong hawa ni Luna ay biglang nagliwanag. Isang malumanay na berdang ilaw ang bumalot sa kanyang kamay. Ang liwanag ay hindi nakakasilaw. Ngunit puno ito ng isang uri ng enerhiya. Sa pagtaman ng liwanag sa impostor, napasigaw ito sa sakit na parang siya ay napaso. Umatras ito, ang kanyang kamay na dapat sanang dadakma kay Luna ay umuusok. Mutya! Umungal ang halimaw. Ang kanyang mukha ay punong galit at hindi makapaniwala. Tumingin ito ng masama sa batong hawa ni Luna at pagkatapos, tulad ng isang aninong tinunaw ng liwanag, bigla na lang siyang naglaho. Naiwan si Luna sa pampang,
Umiyak, nanginginig, ngunit mahigpit pa ring hawak ang kumikinang na bato. Tumakbo ako palapit sa kanya at niyakap siya. Nang makabalik kami sa bahay, nakakagulo na sila. At dun, sa may pintuan, kararating lang ng totoong Itay Karding. Pagod mula sa bukit, hawak ang kanyang lumang sumdero na may butas, ikinuwento ni Luna ang lahat habang nangingini pa rin. At pagkatapos, ipinakita niya sa amin ang bato. Nang makita ito ni Lola Elara, nanlaki ang kanyang mata at napahawa siya sa kanyang bibig. Kinuha niya ang bato mula sa kamay ni Luna. Sa kanyang palat, ang berdeng ilaw nito ay mas lalong nakningning. Hindi ako makapaniwala. Bulong ni Lola. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Ang mutya ang aming ninuno. Ano po yan, Lola? Tanong ko. Ito, sabi ni Lola, habang tinitingnan kami isa-isa, ay isang agimat, isang regalong ipinakaloob ng kanto sa aking lolo, na isang tanyak na albularyo noong unang panahon. Sinasabing may kapangyarihan itong maktaboy na anumang uring ang kasamaan. Noong namatay siya, kasama itong nawala. Akala namin ay tuluyan ng kinuha pabalik ng lupa, pero hindi pala. Tumingin siya kay Luna nang may bagong pag-unawa. Hindi mo ito basta lang natakpuan, Apo. Pinili ka nito. Ang mutya mismo ang nagpakita sa'yo dahil alam niyang nasa panganib ka. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang sinang ang pag-asa ang pumasok sa aming tahanan. Hindi na kami lubos na walang laban. Mayroon na kaming sandata. Kumuha si Lola Elara ng isang matibay na sinulit na abaka at maingat na itinali ang mutya. Ginawa niya itong isang kwintas. Mula ngayon, Luna, sabi ni Lola habang isinusuot ang kwintas sa leeg ng bata, huwak na huwak mo itong hubarin kahit kailan. Naintindihan mo ba? Tumango si Luna. Ang kanyang madaliri ay nakahawak sa mainit-init pang bato sa kanyang dibdib. Isang malit na piraso nga mahika, isang tanglaw sa gitnang kadilimang pilit na lumalamon sa amin. Ang pagkakaroon ni Luna ng mutya ay nagbigay sa amin ng panandaliang kapanatagan. Ang kwintas na may berdeng bato ay hindi na nawala sa kanyang lik. Isang maliit na kalasaklaban sa isang hindi nakikitang kaawe. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik sa normal ang lahat. Ngunit ang normalidad na iyon ay may kasamang lason ng pakukunwari. Alam naming sa bawat paglubok na araw, sa bawat paguningang hangin, ay may isang pares ng matang nakmamasit mula sa kadiliman, punong galit at paghihiganti. Mayroon kaming aso, si Bantay. Isang askal na inalagaan namin mula pa noong tutas siya. Si Bantay ay hindi lang basta aso, miyembro siya ng aming pamilya. Siya ang laging kasama ni Luna sa paglalaro sa bakuran, ang tapat niyang tagapagbantay. Ngunit isang gabi, ang katahimikan ay naging isang masamang pangitain. Si Bantay, nakaraniwang tumataho sa kahit anong anino, ay biglang nanahimik. Walang kahit isang ungo. Nasaan si Bantay? Tatanong ni Luna habang naghahapunan kami. Nakatinginan kami ni Itay. May mali. Isang pakiramdam na malamig at mabigat ang biglang gumapang sa aking likuran. Dahan-dahang tumayo si Itay, kinuha ang kanyang itak at maingat na binuksan ang pinto. Ang sumalubong sa amin ay isang imahen na hinding-hindi na mabubura sa aming isipan. Dun, sa mismong pasukan ng aming pinto, nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Bantay. Ang kanyang lig ay may malalim na hiwa at ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Ito ay hindi gawang ibang aso. Ito ay gawang isang halimaw, isang malupit at walang awang mensahe, isang hamon. Ang iyak ni Luna ay bumasa sa katahimikan. Niyakap siya ni Lola ay dinala sa loob ng silid. Ngunit kami ni Itay ay naiwan sa labas. Nakatiti sa malagim na tanawin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Itay. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay unti-unti napalitan ng isang bagay na mas matindi. Isang malamig na galit. Ang kanyang nga kamay ay kumuyom nang napakahigpit sa hawakan ng ita. Hayop siya, bulong ni Itay. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panginginig. Pinasok niya ang pamamahay ko. Sinaktan niya ang pamilya ko. Tumingin siya sa akin at sa liwanag ng lampara. Nakita ko ang apoy sa kanyang nga mata. Tapos na ang pagtatagoleo. Sa gabing iyon, walang natulog sa amin. Ang aming bahay ay naging isang kampo nga mandirigmang nahahanda para sa digmaan. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong determinasyon. Inilabas ni Lola Elara ang lahat ng kanyang nga gamit. Isang malit na baul na puno ng mga pinatuyong dahon, maugat na halaman, at mga botelya ng iba't ibang uri nga langis,
Kumuha siyang isang palanggana at pinahalo-halo ron ang asin, diniktik na bawang, at abo. Ipinahit niya ang pinahalong iyon sa bawat bintana at pintuan. Si Itay naman ay kinuha ang aming nga itak at gulok. Muli niya itong hinasa. Ang bawat hagot sa hasaan ay tila isang panatangang paghihiganti. Pagkatapos, isa-isa niyang pinahiran ang talim nga itong langis na galing kay Lola. Ako naman, inutusan niyang maghanda ng masulo na gawa sa kawayan at basahan. Hindi tayo lalaban sa dilim, sabi niya. Kailangan nating makita ang kalaban. Habang naghahanda kami, isang malakas na kalabok ang yumanik sa buong bahay. Galing ito sa aming dingding na gawa sa kawayan. Sinundan pa itong isa, mas malakas, na tila may isang mabangis na hayop na gustong pumasok. Si Silas? Hindi na siya nagtatago sa anyo ng ibang tao. Nandito na siya para sa isang direktang sagupaan. Lola, dalhin niyo si Luna sa silid at huwag kayong lalabas. Ano man ang mangyari, mariing utos ni Itay. Hinawakan niya ang kanyang itak. Leo, sa likod ko. Tumango ako. Hawak ang sarili kong gulok. Ang puso ko ay dumadagundong sa kaba at galit. Sabay naming itinulak ang pinto at lumabas kami sa bakuran. Sinalubong ng dilim. Dun, sa ilalim ang punong mangga. Nakatayo siya. Mas malaki siya kaysa sa naalala ko. Ang kanyang katawan ay aninong mas maitim pa kaysa sa gabi. Ang tanging nagbibigay kulay sa kanya ay ang dalawang nagbabagang mata. Umungol siya nang makita kami. Isang tunok na nakmula sa lalamunan ng isang demonyo. Matapang kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay magaspang na parang mga batong nakikiskisan. Pero ang tapang ay kahangalan kapag kaharap mo ang kamatayan. Hindi ikaw ang kamatayan, sagot ni Itay. Isa ka lang hayop na pumapatay ngang mawalang kalaban-laban. Kung ganun, hali kayo, hamon ng halimaw, at bigla siyang nawala. Naging isang itim na guhit siya sa hangin. Naramdaman ko ang pagdaan niya sa aking gilid bago ko pa man siya makita. Isang matulis na sakit ang gumuhit sa aking braso. Leo, sigaw ni Itay. Lumingon ako at nakita ko ang tatlong mahabang kamot na nakdurugo. Muling lumitaw si Silas sa kabilang dulong ng bakuran. Dinidilaan ang dugo mula sa kanyang matutulis na kuko. Masarap ang dugo ang bata, sabi niya, ngumingisi. Nakinit ang ulo ni Itay. Sumugot siya. Iwinasiwas ang kanyang ita. Ngunit si Silas ay napakabilis. Paulit-ulit niyang iniwasan ang ngataga ni Itay na parang naglalaro lamang. Sa isang pagkakataon, nahawakan niya ang braso ni Itay. Ngunit napasigaw siya sa sakit. Umuso ang kanyang kamay kung saan ito dumapo sa balat ni Itay na may pahit ni langis ni Lola. Ginamit ko ang pagkakataon. Habang nalilito si Silas sa sakit, sumugot ako mula sa gilid at buwang lakas na itinarak ang aking gulok sa kanyang binti. Bumaon ito, umalulong sa galit at sakit ang halimaw. Hindi pa ako nakakalayo nang iwinasiwas niya ang kanyang kamay at tinamaan ako sa dibdib. Para akong tinamaan ng isang malaking bato. Tumilapon ako at bumaksak sa lupa, hindi makahinga. Bumunot si Silas sa pakakatarak ng gulok sa kanyang binti at itinapon ito palayo. Dumadaloy ang itim na likido mula sa kanyang sugat, ngunit mabilis itong humihilom. Lumingon siya kay Itay, ang kanyang nga mata ay nakapoy sa galit. Tapos na ang laro, at sumugot siya ng buong bilis. Nakpang-abot sila. Ang tunong ng ita na tumatama sa matigas na balat ng halimaw ay umalingaw-ngaw sa gabi. Malakas si Itay, ngunit mas malakas at mas mabilis si Silas. Sa huli, sa isang mabilis na kilos, sinipa ni Silas ang tiyan ni Itay, dahilan para ito ay mapaluhod. At bago pa man siya makabawi, hinawakan ni Silas ang kanyang ulo at buong lakas na inihampas ito sa punong mangga. Bumaksak si Itay, walang malay. Dahan-dahang lumapit si Silas sa akin na nakahiga pa rin at hirap na huminga. Lumuhod siya sa tabi ko. Ang kanyang mabahong hininga ay tumatama sa aking muka. Ngayon bulong niya, nasaan ang bata? Ngunit bago pa man niya ako masaktan. Isang maliwanag na berdang ilaw ang nakmula sa loob ng bahay. Ang mutya, napatingin si Silas sa bahay at ang kanyang mukha ay napuno ng pakasuklam. Umungaw siya. Tumingin muli sa akin at pagkatapos ay sawalang malay na si Itay. Hindi pa tayo tapos, sabi niya. At tulad ng dati, muli siyang naglahos sa kadiliman. Gumapang ako palapit kay Itay.
Ang pait ng pagkatalo ay mas masakit pa kaysa sa masugat sa aking katawan. Lumaban kami, ngunit natalo kami. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang lumalabas si Lola mula sa bahay para tulungan kami, alam ko na sa sarili naming lakas, hindi namin siya kaya, kakailanganin namin ang tulong, kakailanganin namin ang isang halimaw para labanan ang isang halimaw. Habang ginagamot ni Lola Elara ang aming masugat sa liwanag ng nanginginig na lampara, ang bigat ng aming pagkatalo ay parang isang malaking batong nakadagan sa aming nga dibdib. Ang tapang na ipinakita namin kanina ay napalitan ng isang malamig na katotohanan. Kulang ang aming lakas. Hinang-hina kami, duguan, at walang pag-asa. Sa gitna nga aming katahimikan, isang anino ang humakbang papasok mula sa nakabukas na pinto. Sa isang iglap, handa na sana kaming sumigaw o lumaban, ngunit natigilan kami. Hindi si Silas, si Isabel. Ang kanyang muka ay punong lungkot habang tinitingnan niya ang aming kalagayan. Alam kong mangyayari ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Hindi ninyo siya kaya ng kayo lang. Lumapit siya kay Itay na walang malay pa rin. Idinapo niya ang kanyang kamay sa nunito at tila may isang kakaibang enerhiya ang dumaloy dahil dahan-dahang nakamalay si Itay. Ikaw? Ungol ni Itay. Tinulungan namin ang anak mo. At habang buhay ko iyong tatanawing utang nalup, sagot ni Isabel. Kaya't nandito ako, hindi para manut lang. Nandito ako para tumulong na tapusin ito. Dito na niya isinalayse ang buong katotohanan, isang kwentong mas masahol pa sa aming inaakala. Si Silas ay hindi isang ordinaryong aswang. Simula niya, isa siyang matrukulan. Isang sinaunang uringang, halimaw na nakpapanggap na tao para mambuntis ng mga babae. Ngunit ang kanilang nga anak, hindi nila ito itinuturing na pamilya. Tumingin siya sa natutulok na si Luna. Ang kanyang nga mata ay punong sakit. Ang nga anak nila ay kanilang pakain. Isang handog para sa kanilang ritual. Sa pagdating ngang 7 taon, sa ilalim ngang kabilugan buwan, kailangan nilang kainin ang pusong kanilang sariling anak para makamit ang lubos na kapangyarihan at immortalidad. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig. Kaya pala. Kaya sa 7 karawan ni Luna. Kaya pala siya nakbalik. Siya ang gumahasa sa akin. Umiyak na paamin ni Isabel. At siya rin ang nagbigay sa akin ng sumpang ito para masigurado niyang walang sinuman ang makakaprotekta sa aking anak. Siya ang ama ni Luna. Isang alyansa ang nabuo sa gabing iyon. Isang alyansa sa pagitan ng matao at ng isang aswang. Pinakbuklot ng isang layunin. Ang iligtas si Luna. Malapit na ang kabilugan ng buwan, sabi ni Isabel. 2 gabi mula ngayon. Sa gabing iyon, gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas. Kailangan nating maging handa. Ang sumunod na 2 araw ay ginugol namin sa paghahanda. Si Isabel, gamit ang kanyang kaalaman sa kanilang uri, ang naksilbing aming strategist, itinuro niya ang makahinaan ni Silas. Ang dinigdik na ugat ng puno makaya na hinalo sa suka ay nakakapaso raw sa kanilang balat. Ang buntot ng pagi, kapak na haplit, ay nakakapanghina. Si Lola naman ang nahanda ng aming nga sandatang mahika. Binasbasan niya ang bawat itak, ang bawat piraso ng kawayan na tinulisan namin para maging sibat. Nahanda siya ng malalaking palayok ng kumukulong tubig na may lamang asin at bawang. At ang mutya. Napansin ito ni Isabel salik ni Luna. Ang mutya ng ilok. Sabi niya nang may pagkamangha. Iyan ang nagligtas sa kanya noon. May sarili itong kapangyarihan. Pero hindi niya kayang lumaban, sabi ni Itay. Sino ang magsusuot niyan? Tumingin silang lahat sa akin. Ikaw, Leo, sabi ni Isabel. Bata ka pa at maliksi, ang mutya ay hindi lang mabibigay sa iyo ng proteksyon. Palalakasin din nito ang iyong loop. Sa tulong niyan, magagawa mong sabayan ang kanyang bilis. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay kulay pilak, ginagawang maanino ang bawat puno at halaman sa aming bakuran. Ang hangin ay hindi gumagalaw. Nakatayo kaming 4 sa labas ng bahay, nakabang. Si Lola ay nasa may pintuan, may hawak na isang palayok. Si Itay, kahit may pilay pa, ay matatak na nakatayo. Hawak ang isang matulis na sibat na kawayan. Ako naman, suot ang mutya sa aking lik na may kakaibang init na dumadaloy sa aking buong katawan. Ang takot ko,
ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. At si Isabel, nakatayo sa aming harapan, dahan-dahang nakiiba nga nyo. Ang kanyang katawan ay umunat, ang kanyang nga kuko ay humaba, at ang kanyang nga mata ay muling naging pula. At pagkatapos, dumating siya. Lumitaw lang siya mula sa mga anino, mas malaki at mas nakakatakot ang anyo. May masungay na tumutubo sa kanyang ulo at ang kanyang balat ay tila balat ng isang reptilya. Ang buong pamilya, misi ni Silas, naparito para mamatay na makakasama. At ikaw, Isabel, pagtataksil ang iyong ginawa. Hindi ito pagtataksil, umangil si Isabel. Ito ay pagprotekta sa aking anak mula sa isang halimaw. Natulad mo! At nagsimula ang labanan. Nagbanggan ang dalawang aswang sa gitnang bakuran. Isang ipo-ipo nga kuko, ngipin, at galit. Ang kanilang paglalaban ay napakabilis. Halos hindi masundan ng aking nga mata. Ginamit namin ang pagkakataon. Ngayon na! Sigaw ni Itay. Ibinato niya ang sibat ngunit mabilis itong naiwasan ni Silas. Ako naman, gamit ang bilis na bigay ng mutya, ay tumakbo sa kanyang gilid at inihagis ang isang supot ng asin na may bawang sa kanyang mukha. Sumigaw siya sa sakit at sa pagkakataong iyon. Sinugot siya ni Isabel at ibinuwal sa lupa. Nakpagulong-gulong sila. Bawat isa ay sinusubukang gutgutin ang lik ng isa. Tumayo si Silas at itinulak si Isabel palayo. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay punong galit. Ikaw bata ka? At sumugot siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Sinalubong ko siya. Ang mutya sa aking dibdib ay nagliwanag ng napakatingkat. Sa bawat pag-atake niya, nagagawa kong ilagan. Ang aking nga kilos ay naging mas mabilis. Ang aking nga pandama ay mas matalas. Sinubukan niya akong dakmain. Ngunit sa pagtamang kanyang kamay sa liwanag ng mutya, napaso siya. Habang abala siya sa akin, inihagis ni Lola ang kumukulong tubig mula sa palayok. Tinamaan nito ang likod ni Silas. Umalulong ito sa sakit, ang kanyang balat ay umuusok. Ito na ang pagkakataong hinihintay namin. Karding, sigaw ni Isabel. Sabay silang sumugot ni Itay. Itinula ni Isabel si Silas, habang itinarakan naman ni Itay ang kanyang sibat sa nanalambot nitong tagiliran. Bumaon ito. Ngunit kahit may malalim na sugat, si Silas ay malakas pa rin. Hinawakan niya ang sibat at akmang huhugutin. Ngunit niyakap siya ni Isabel mula sa likuran. Ang kanyang makuko ay bumaon sa dibdib nito. Leo, ngayon na! Ang langis! Sigaw niya. Nahihirapan. Tumakbo ako patungo sa isang malaking tapayan kung saan inihanda ni Lola ang pinahalong langis ng niyog at gaas. Buong lakas ko itong ibinuhat at ibinuhos sa nakpupumiglas na si Silas. Basang-basa siya. Katapusan mo na, sigaw ko. Kinuha ko ang isang nakasinding sulo. Sa huling pagkakataon, tiningnan ako ni Silas. Ang kanyang mata ay puno ng pakasuklam. Ibinato ko ang sulo. Sa isang iglap, ang halimaw ay naging isang nagliliyap na impyerno. Ang kanyang nasigaw ay hindi nasigaw ang isang aswang, kundi sigaw ang isang nilalang na tinutupok ng apoy. Tumakbo siya, nakpagulong-gulong sa lupa, ngunit lalo lang lumalaki ang apoy. Hanggang sa, unti-unti, humina ang kanyang sigaw at sa huli, bumaksak siya at naging isang bunton ng nasusunog na abo. Katahimikan, tanging ang lagitik ng apoy ang maririnig. Nakatayo kaming apat sa bakuran, hingal na hingal, sugatan, ngunit buo. Dahan-dahang bumalik sa anyong tao si Isabel at bumaksak siya sa kanyang matuhod, umiyak. Nilapitan siya ni Itay at tinulungang tumayo. Sa paglitaw ng unang sinang nga araw sa abot-tanaw, alam namin na tapos na ang lahat. Ang mahabang gabi ngaming buhay ay nagwakas na. Natalo namin ang kadiliman at kami, ang pamilyang binuong dugo, ng pawis at ng isang sumpa ay makakasama pa rin nakatayo. Ang unang sinangang araw na tumama sa aming bakuran ay hindi lang basta liwanag, ito ay isang basbas. Tila hinuhugasan nito ang lahat ng dumi, dugo, at takot ng nakaraang gabi. Ang natira na lamang sa halimaw na si Silas ay isang tumpok ng itim na abo na dahan-dahang tinatangay ng hangin ng umaga. Nakatayo kaming apat, mga aninong pagod at sugatan sa ilalim ng papalabas na araw. Walang nagsasalita, walang may lakas para magdiwang.
Ang tanging nararamdaman namin ay isang malalim at mabigat na ginhawa. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Si Isabel, na nasa anyong taon na, ay nakaluhod pa rin sa lupa. Ang kanyang nga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Isang iyak hindi ng pihati, kundi ng paglaya. Nilapitan siya ni Itay Kading at sa isang kilos na punong paunawa, inalalayan niya itong tumayo. Halika na, sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay pagod ngunit matatak. Umuwi na tayo. Sa mga salitang iyon, naintindihan naming lahat na ang tayo ay hindi na lang tumutukoy sa aming tatlo ni Lola. Kasama na siya. Si Isabel ay hindi na isang anino sa maysan o isang kakampi sa dilim. Umuwi na siya sa amin. Umuwi na siya sa kanyang anak. Ang masumunod na buwan ay isang mahabang prosesong pagilom. Hindi lang ng aming nga sugat sa katawan, kundi pati na rin ng masugat sa aming nga puso. Ang pagsasama kay Isabel sa aming tahanan ay isang malaking pagbabago. Sa una, mayroon pa ring ilangan at takot. Madalas ay nakukulong lang siya sa silid, nahihiyang humarap sa amin sa liwanag na araw. Ang kanyang sumpa ay hindi nawala sa pagkamatay ni Silas. Ito ay isang lason na habang buhay ng mananalaytay sa kanyang dugo. Ngunit ang pagmamahal tulad ng isang mabuting gamot ay may sariling mahika. At si Luna ang naging pinakamabisang gamot para kay Isabel. Mama, tanong ni Luna isang araw habang pinapanot niya si Isabel na kumakain ng inihaw na karne na medyo hilaw pa sa gitna. Bakit po yung sa inyo may dugo pa? Yung sa amin po suno na. Ngumiti lang si Isabel. Mas gusto ko lang ganito anak. Mas malasa. Sabi ni Luna. Tumatango na parang isang pantas. Para po sigurong ketchup yan sa inyo, no? Ang mainosenteng tanong at walang malisya na pagtanggap ni Luna ang unti-anting bumasak sa pader na itinayo ni Isabel sa kanyang sarili. Nagsimula siyang ngumiti, pagkatapos ay tumawa. Tinuruan niya si Luna kung paano umakyat sa puno ng mas mabilis kaysa sa mga pusa. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga bituin sa gabi na ayon sa kanya ay mga mata ng mga nagbabantay na espiritu. Sa kabilang banda, si Luna naman ang nagturo sa kanyang ina kung paano maging tao muli. Ipinatikim niya rito ang lutong sinigang ni Lola. Ipinadama ang init ng yakap sa malamig na gabi at ipinakita na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa uringang dugo kundi sa tibok ng puso. Unti-unti, natutunan ni Isabel na kontrolin ang kanyang gutom. Sa tulong ni Lola, natuklasan niya na ang pagkain ng maraming bawang at pag-inom ng tesa na gawa sa dahon ng bayabas ay nakakatulong na pakamahin ang halimaw sa kanyang kaluban. Naging biruan pa nga sa aming pamilya ang kanyang matalas na pang-amoy. Isabel, naamoy mo ba kung sino ang bisita ni Aling Nena? Biro ni Itay. Opo, Mang Karding. Sagot naman niya. Si Mang Berto po. At may dala siyang 1 kilong longganisa. Naktawanan kaming lahat. Ang dating halimaw na aming kinatatakutan ay naging parte na ang aming masasayang umaga. Lumipas pa ang maraming taon. Ako ay naging isang ganap na binata at si Luna ay naging isang magandang dalagita. Ang kanyang pagiging pilosopo ay hindi nawala, ngunit ngayon ay may kasama na itong talino at pangunawa. Siya ang laging nangunguna sa klase, isang bagay na ipinakmamalaki naming lahat. Ang Barrio San Roque ay nanatiling tahimik. Ang kwento ni Silas ay naging isang madilim na alamat na kami lang ang nakakaalam. Sa pagbabalik tanaw, madalas kong iniisip kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang halimaw. Si Silas, na ipinanganak na ganun, ay walang pinakaiba sa isang mabangis na hayop na sumusunod lamang sa kanyang likas na ugali. Ngunit si Isabel, na ginawang halimaw laban sa kanyang kalooban, ay pinili na labanan ang kanyang madilim na kalikasan. Pinili niya ang pagmamahal. Pinili niya ang maging isang ina. Sa huli, hindi ba't ang ating mapinipili ang siyang tunay na humuhubog sa kung sino tayo? Naging payapa ang aming buhay. Isang kapayapaang ipinaglaban namin ng dugo at luha. Masaya kami. Buo. Ngunit minsan, kapak ang buwan ay bilog at maliwanag, kapak ang hangin ay malamig at ang gabi ay tahimik, nakikita ko si Luna na nakatayo sa aming bintana, nakatitik sa buwan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mata ay malalim at tila may ibang nakikita. Sa masandaling iyon, isang malamig na katanungan ang gumagapang sa aking isipan. Ang kapayapaang aming tinatamasa, ito ba ay panghabang buhay na?
O isa lang mahabang pananahimik bago ang isang bagong bagyo? Ang dugo nga limaw na nanalaytay sa kanya, ito ba ay tuluyan ng natutulok? O baka naman, naghihintay lang ito. Naghihintay ng tamang panahon para muling magising?